Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video ay maganda po yung ating ibabalita today dahil naipanalo po ng Creamline Co-Smasher ang laban nila kontra dito sa Petrogas Angels sa loob ng 3 straight sets. So ating pag-uusapan ano ba yung naging highlights at sa tingin natin na ginawa ng Creamline Co-Smasher dito sa laban nila kontra sa Petrogas Angels. At the same time ating pag-uusapan ano ba yung malaking pagkukulang at pagkakamali dito ng Petrogas, bakit sila natalo dito sa match nila kontra sa CCS. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue. So ito po yung naging official score kanina dito sa laban ng Petrogas Angels kontra sa CCS. 25-23, 25-19 at 25-18. So dito ang naging highlights mga kapolitika, ang mga naging scorer ng Creamline Co-Smasher is itong si Stanton na may 19 points at itong si Bernadette Pons na may 16 points. So ito yung naging highlight dito sa mga naging mga naging players ng Creamline, at wala pa rin po itong si Alyssa Valdez. But sa sinasabi ilang beses na po natin na i-report dito sa ating YouTube channel mga kapolitika na hindi dapat maging mindset ng Creamline na umasa lang sa isang player, kasi ito po ang importante na kung saan is dapat well distributed yung points para malito yung kalaban kumbaga. Okay, now ano ba yung pinakamalaking problema at pagkakamali talaga dito ng Petrogas Angels, kasi parang nagpanic sila doon sa mga times na kung saan under pressure na itong Petrogas Angels, nawala na sila ng moral, most especially na ang inaasahan lang talaga nila dito is itong si Salas. Okay, so si Salas is na pressure rin on her end and nagko-commit na siya ng mga errors kasi nangingibabaw na yung emosyon niya at yung gigil niya na kumbaga makalamang dito sa Creamline. But unfortunately sa 3 sets po na yon is never pong lumamang itong Petrogas Angels, kung kaya grabe yung pressure at yung talagang problemado itong Petrogas Angels. So dito sa first set is dikit po yung laban 23-25. So ang pinaka main factor talaga dito kasi nahabol naman sila ng Petrogas Angels doon sa latter part. Ang pinaka naging problema dito ng Petrogas mga kapolitika sa first set ay yung errors nila doon sa latter part, doon sa last part na nung laro dito sa first set. So yung mga errors nila ay napaka-crucial po nun, at yun ang naging dahilan bakit na ipanalo at nagkaroon ng momentum itong Creamline Co-Smasher sa mga remaining sets. Okay, so dito is 3 error yung pinaulan ng Petrogas doon sa latter part, kung kaya hindi na nga sila nakabangon. At dito naman sa second set mga kapolitika ay sa unang part pa lang noong laro ay hindi na nakaabante itong Petrogas. And in fact, 2 nga yung score nila doon sa first part and then 6 na yung Creamline. So kumbaga is talagang tambak na sila, at doon pa lang is ramdam muna yung pressure at talaga yung panic, yung trouble sa loob ng team. At dagdagan mo pa yung depensa ng Petrogas ay ng Creamline Co-Smasher, at yung digging nila ay talagang napaka-superb. So ito yung sinasabi natin dito mga kapolitika na na-report, na mention natin doon sa ating mga previous vlog, na itong si Coach Erwin ay 5 beses na nag-champion yan dito sa PVL. So hindi basta-basta nila ibibigay yan. Kumbaga kung matalo man sila dito ay talagang bibigyan lang ng magandang laban itong Petrogas. But kabaliktaran nga itong nangyari, kung saan is hindi man lang pinawisan itong mga Creamline Co-Smasher, at nakita natin dito yung test of character kumbaga. Okay, parang na-trigger itong Creamline dito sa pinakita na attitude ni Wilma Salas doon sa last match nila. Okay, so kumbaga ay talagang yun ang inspirasyon nila para ito yung maging ticket para gusto nila talagang yung eagerness na maipanalo yung laro. Okay, kasi kung na 5 set yun at binigyan nila ng momentum itong Petrogas ay baka mabaliktad pa po yung resulta. So dito is talagang siniguro nila na hindi na nga makaporma itong Petrogas, kung kaya tinapos na nila yung laro sa loob ng 3 straight sets. Okay, so mga kapolitika, yun lamang naman ang so far yung naging update dito. At dito kasi lagi nating binabanggit dito na huwag iasa sa isang tao lang yung scoring. Okay, katulad dung nangyari sa sa Capital One na kung saan is talagang nakakadismay yung naging resulta. Okay, so dito is na walang highlight itong si Van Sikel, itong si Aisa May Supuntillas ay talagang bantay sarado rin, hindi rin makaporma, at yung receive
napakapangit po ng receive ng Petrogas Angels. Kung kumpara mo dito sa Creamline, magaling po yung setter. Buti na lang ngayon ay talagang maganda itong naging bungad ni Kyle Negrito mga kapolitika. Okay? So dito is nakikita natin yung sinasabi natin dito sa ating YouTube channel na consistent itong Creamline. At hopefully is gusto rin natin talaga na makapasok itong Creamline Cold Smasher kasi parang boring ay yung PBL mga kapolitika pag wala itong CCS. Okay? Idagdag mo pa ngayon na hindi na nga naglaro itong si Alyssa Valdez. So kumbaga ay talagang ito ay magandang balita na lang din dito sa kanilang mga supporters. Okay, so dito mga kapolitika ang meron ng next schedule kasi yung Final Four nga, di ba, itong PLDT, Akari Signal at itong Creamline Cold Smasher. So laglag na po yung apat na team, itong Cheritigo, itong Capital One, itong Farm Fresh Foxes at itong Petrogas Angels. So officially laglag na po sila. So meron na po tayong Final Four. So yung Final Four is maglalaban-laban po sa Thursday sa August 29. Sa 4 PM is magkakalaban yung PLDT versus Akari para sasalain yung Final 2. So ang sa 6 PM naman is itong Creamline Cold Smasher versus Signal. Okay, so hindi pa po tapos ang laban. Okay, ngayon na mag-celebrate but meron pa po silang susunod na sagupaan, which is itong versus sa Signal. Kung sino dito ang mananalo dito sa apat na team, kung sino dito ang mananalo sa 4 PM at sino ang mananalo dito sa 6 PM ay sila po yung maging mag-a-advance sa Final 2. Okay, so kung sino man naman po ang matatalo dito sa sagupaan sa Webes ay siya po ang makikipaglaban dito para sa bronze. Okay, so officially mga kapolitika ay natapos na po yung quarterfinals at meron na po tayong Final Four. Okay, so ito yung sinasabi na talagang pa-surprise at talagang ginulat ni Coach Sherwin itong kanyang mga supporters kasi ako ay personally kinakabahan rin ako dito sa maging laro ng Creamline Cold Smasher, but buti na lang talaga ay naipanalo ng Creamline yung kailang maging laro. Ito yung maganda sa strategy kasi ng CCS na kung saan is hindi nila inasa dito sa kanilang import. Meron silang reliable at consistent na spiker na kung saan is pwedeng tumulong dito sa import. Okay naman itong import, kaso nga lang is kung yan ay nabantayan, kung yan ay nabasa ng mga opponents ay talagang sino na lang yung bubuhat sa team. Okay, so at isa pa, napapagod din po yung mga import sa kakabuhat sa team kung kaya kinakailangan na meron silang katuwang. So palalakasin yung blockings kasi yung blockings talaga importante yun. Parang yun ang nagpapababa ng moral ng mga opponents mo. Kumbaga mawawalan sila ng focus pag okay yung blockings. Okay, so yun ang napansin ko dito sa mga volleyball na palaro na kung saan pag nabablock mo yung kalaban mo ay talagang bumababa yung kanilang moral, yung kanilang confidence. Yun po ang napapansin ko dito mga kapolitika. So maigi na talagang paghandaan at palakasin yung blockings at ito yung ginawa ng Creamline Cold Smasher. So dito sa side naman ng Petrogas Angels, sa nakikita ko mga kapolitika ay talagang inasa nila dito kay Will Masala. Siguro sinabi niya na rin na sa kanya ibibigay lagi yung bola, which is expected yon ng Creamline. Talagang nabasa yun ng Creamline na siya yung at dagdagan mo pa na nagko-commit siya ng mga errors. Okay, so dito is hindi mo pwedeng lituhin itong Creamline na pwedeng dito ibigay yung bola kasi alam nga nila, basang-basan nila na alam nila na itong si Will Masalas ang maging tagabuhat ng Petrogas Angels. But dapat ito ay teamwork. So hindi lang ito trabaho ng isang player. Kumbaga kinakailangan na lahat doon sa loob ng court ay magtrabaho. Okay, so dito sa Creamline Cold Smasher na execute natin mga kapolitika at marami tayong sobrang dami nating binigay na tip dito sa Creamline Cold Smasher paano nila matatalo itong Petrogas Angels at well done po. Congratulations dito sa Creamline Cold Smasher at sa susunod pa na mga laro. Okay, so mga kapolitika, ano sa tingin nyo ang naging pagkukulang ng Petrogas dito sa naging match nila kontra sa Creamline Cold Smasher at ano ang inyong masasabi dito sa naging performance ng Creamline Cold Smasher? Kung kayo ay satisfied, mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.